mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun, good morning and good evening sa ibang panig ng mundo. So, bali ang pag-uusapan nga pala natin for today is tungkol sa pagmamay-ari ng baril dito sa Pilipinas. Meron kasi akong mga napapanood na sinasabi nilang madali na lang daw magmay-ari ng baril o madali na lang makabili ng baril dito sa Pilipinas sapagkat nabawasan na raw yung requirements. Totoo namang nabawasan yung requirement. Pero ngayon pa lang is sinasabi kong mahirap po ang magmay-ari ng baril dito sa Pilipinas. Naalala ko nung mga 2014 nung kumuha ako ng LTOP kasi bago napunta sa LTOP dati noon pag bumili ka ng baril is firearm license lang. Yung baril ang may lisensya nung araw. Kaya ginawa nilang LTOP. Ibig sabihin, yung LTOP is license to own and possess firearm. Kung meron ka ng LTOP, saka ka lang makakabili ng baril and i-rehistro sa pangalan mo. So, noong 2014, nung una akong kumuha ng LTOP is napakaraming requirements. Una, barangay clearance. Sunod, sa police clearance, NBI clearance, municipal court clearance, regional court clearance, and meron pang prosecutor's clearance. Pagdating mo sa krami, kailangan mo pang kumuha ng DI, Directorate of Intelligence Clearance ba ang tawag nun, and kailangan mo ng neuro, drug test, and syempre yung mga valid IDs, dalawa. Tapos pag first timer, yung syempre birth certificate, and kailangan ng gun safety seminar. So, kailangan mong makakuha ng certification na ikaw ay pumasa doon sa gun safety seminar. Pagkatapos, punta ka na ng krami para mag-fill up or mag-ano ng mga form at saka ipapanotaryo yun and then i-attach lahat yung mga requirements na yun ng sandamakmak na requirements na yun. And then, naantayin mo kung aproban. And, hindi po basta may pera ka is makakabili ka na ng baril. So, kung ikaw ay employed, may trabaho ka, kailangan mo pa ng certificate of employment galing sa employer mo. Or kung sa mga private individual, mga businessman, kailangan nilang magpakita ng kanilang business permit, mga DTIs, mga ganon. So, hindi po basta-basta ang magmay-ari ng baril dito sa Pilipinas. Hindi basta may pera kayo makakabili ka na. Ganun po kahirap ang magmay-ari ng baril dito. And pag nakabili ka na ng baril, hindi mo rin siya basta-basta pwedeng dalahin sa kung saan-saan. Sa bahay mo lang. So kung may tatlo kang baril, tatlong rehistro din ang kailangan na meron ka. And pag gusto mong ilabas ng bahay, so kailangan mong kumuha ng separate na yung permit, yung permit to carry, yung tinatawag nilang PTC4. So kung ikaw ay may tatlong baril at salitan mong dinadala sa labas ng pamamahay mo yun, kailangan mo ng tatlong PTC. Ganito sa atin, ito sa akin meron akong dito yung iba. Meron ako ditong yung tinatawag na LTOP. Ito yung license to own and possess firearm natin. And meron akong tatlong rehistro ng firearm. And dahil tatlo, meron din akong tatlong PTC. Kasi yung PTC natin is individual po yun. Kung tatlo yung baril mo, may kanya-kanyang PTC po yun. So, kailangan, pagka lumabas ka ng bahay, at dalahin mo yung baril mo, i-check mo yung wallet mo kung ano yung nakalagay na PTC or ano yung mga nandun na card, kung tugma ba doon sa baril na kinuha mo doon sa locker mo, na bibitbitin mo palabas ng bahay mo. Kasi kung hindi tugma, magkakaroon ka ng problema dyan. And syempre, pag ginusto ng PNP na i-revoke yung lisensya mo is wala kang magagawa dahil sa kanilang IRR, yung Implementing Rules and Regulation ng PNP.
bukod dun sa batas ng Republic Act 10591, meron silang IRR. So, ganun kahirap dito sa Pilipinas. And kung nagkaroon ka ng kaso, kahit hindi related sa gun violence, automatic nire-revoke ng PNP ang iyong lisensya sa pagmamayari ng baril. Yung LTOP mo and lahat ng firearm registration mo, lahat ng PTC4 mo is cancelled, lahat yun, o i-revoke lahat yun. Mawawala ng visa lahat yun. Ganon po kahirap ang magmay-ari ng lisensyadong baril dito sa Pilipinas. Pag lisensyado, napakahirap. Ang daming requirements. Hindi kagaya ng mga kriminal, napakadali nilang makabili at magmay-ari ng baril. Mas madali pong magkaroon ng baril ng mga criminals kaysa sa mga gustong magmay-ari ng baril na lisensyado dito sa Pilipinas. Yun po yung totoo. Dahil pag may 3,000 sila, makakabili na sila ng revolver, yung mga paltik. At kung meron silang 8,000 pataas, makakabili na sila ng mga fake na 1911. Na kung hindi ka marunong tumingin, hindi ka marunong magkilatis ng baril, is mapapagkamalan mo talagang original na Colt. Or kahit anong klaseng 1911 pa yan, kayang-kayang gayahin ng mga gumagawa ng mga illegal na baril dito sa Pilipinas. Ganun po dito sa Pilipinas. And pagdating ng meron namang gun ban, napakahirap guys. Pag gun ban, tayo mga responsible gun owner, hindi pwedeng magdala ng baril dahil ayaw nating mabiolate yung batas. So, luging-lugi tayo sa mga criminals dahil sila, hindi naman sila sumusunod sa batas. Kahit anong gawin mo, hindi naman nila susundin yung batas. So, ang affected, tayo mga responsible gun owner, tayo mga registered gun owners ang naapektuhan. Tayo talaga yung nahihirapan. So, sana lang, nung napanood ko nung nakaraan, parang may hearing tungkol sa Republic Act 10591 na yan, na aamyendahan or ano bang tawag doon. Sana ma-approvean na ng PNP na, and sana luwagan nila yung pag-purchase o pagmayari ng baril. Pwede naman nilang luwagan yung pagmamayari ng baril, yung pag-purchase, and siguro bigatan na lang yung ipapataw na kaso kung sakali mang ginamit mo yung baril mo sa krimen or sa tawag nitong hindi ka nais-nais na gawain. And sa tuwing nagre-renew, yun ay isang problema dahil pabalik-balik lang yung requirements na yan, mag-neuro ka na naman, magta-drug test ka na naman, dahil ang sabi nila, yung neuro daw, yun ang kumbaga basihan o yun yung tawag nitong sukatan kung ang isang tao ba ay karapat dapat magkaroon ng baril. So pag hindi ka pumasa sa neuro, hindi ka raw karapat dapat magmayari ng baril sapagkat maaari ka daw gumawa ng krimen pagka hindi ka pumasa sa neuro. Hindi po tama yun, hindi po totoo yun. Hindi neuro ang sukatan para makagawa ng krimen ng isang tao o para gagawa ng krimen ng isang tao. Sapagkat meron naman tayong napapanood dyan, meron tayong nababalitaan na malamang pasado sa neuro yun kasi nagpulis, walang ibang ginawa kung hindi namaril ng civilian, nangidnap, ng hold up, nagbenta ng droga, siguradong pasado sa neuro yun dahil nag-PNP nga eh. And meron din tayong nakikitang ano dyan, yung kung baga tawagin nilang sinto-sinto, baliw. Hindi naman namamaril ng tao, hindi naman na gumagawa ng krimen. So hindi basihan yung pagka sinasabi nilang may tama ang utak sa maaaring gagawa ng krimen. Sapagkat yung mga nandyan sa mga palaboy na yan, ang mga sinasabing may sayad, may tama ang utak, sa dami ng mga security guard dyan, bakit wala man lang tayo na mabalitaan na inagawan o hinablot yung baril ng security guard, inagaw ng tawag nitong baliw o
may tama ang utak o sinto-sinto dyan sa ng mga palaboy. Wala namang ganun. So, hindi basihan yung ano, hindi totoong yung neuro na yan ang sukatan kung pwede bang magmay-ari ng baril yung isang tao. How if pumasa siya sa neuro ngayon and then kinabukasan nabaltik naman siya, eh di wala rin kwenta yung ano, neuro na yun. Yung drug test. Sa ngayon, bago siya kumuha ng drug test niya is mga ilang buwan hindi siya nag-drugs. And after nun, mga kinabukasan o sunod na araw, sunod na buwan nag-hit-hit naman siya. Eh di, wala rin kwenta yung pagda-drug test na yun. So, hindi talaga nakakatulong. Kaya nga sa LTO, tinanggal na yung drug test na yan. Kasi dati may drug test ang pagkuha ng driver's license. Ngayon, wala na. Kasi kung isipin yung maigi, may mga bus driver nga eh. Sa random drug test, may mga positive sa droga. Dahil nag-hit-hit sila. Ganun lang po yun. Hindi nakakatulong yun or walang talagang basihan na pagka hindi pumasa sa neuro is gagawa na ng violence. Kaya na sinabi ko, may mga ibang tawag nitong mga PNP o hindi lang PNP, may mga ibang civilians, yung mga tawag nitong yung namaril sa EDSA, nagkaroon siya ng baril. Malamang pumasa sa neuro yun kasi yun ang isa sa mga requirements. Anong ginawa niya? Namaril siya ng dahil lang sa gitgitan. Sadyang may mga taong ganun. Kahit pa sabihin mong pumasa sa neuro yan, kung talagang buang talaga yan. Kaya hindi yung neuro na yun ang dapat na basihan. So yun guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa atin and sa ating mga kaibigan dyan na lagi nakasubaybay. Thank you very much and God bless po sa ating lahat. Hindi madaling magmay-ari ng baril dito sa Pilipinas. Bye bye!